Good morning. Ang ating devotion for today is entitled Strengthened for Service. The scripture is Isaiah chapter 40, verse 31. Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Ang ibig sabihin lang nito sa ating devotion for today, there are times that we as massage therapists gets tired. No. Kasi yung trabaho natin physical po ito eh. Hindi this is physically drained. There are times na parang parang nahihirapan talaga tayo, no? Lalo na kung minsan sumasabay din na yung client natin ay merong kakulitan. Kaya napaka-stressful. Pero ang sabi ng Panginoon, He promised to give us strength. He promised to be with us. Kaya ang ating gagawin lamang ay manalangin. Hingi tayo ng tulong sa Diyos, tutulungan niya tayo, bibigyan na tayo ng kalakasan na kinakailangan natin to be able to deliver, to be able to give the massage that our client desperately needs. Okay. So tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa paalaala niyo po sa araw na ito. Father, we ask that you help us. We ask you, Lord, to strengthen us in times of weakness, in times of fatigue. Tulungan niyo po kami, Panginoon, so that we would continue to deliver the massage that is being expected of us by our clients. Lord, Panginoon, tulungan niyo rin po kami, samahan niyo po ang bawat isa sa pagpapatuloy po ng aming pong pag-aaral, pagtuturo, at higit sa lahat, Panginoon, ng pagkakaroon ng mga kaunawaan patungkol sa larangan po ng pagmamasahe. Ito'y aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning once again at tayo magpapatuloy ng ating lesson for today. Sandali po. Maaga pa pala. Antay po natin iba. Well, before we proceed sa ating topic for today, which is about physiological effect of massage or the miscellaneous effects of massage. Let's make a recap doon sa ating discussion kahapon. Ano mong natutunan niyo yesterday? Ano ang learning points niyo yesterday sa ating talakayin? Yes, Joyce. About Si Christine. Christine, go ahead. sa akin, sir, is about yung indication and contraindication. Okay. So ano yung Yung natutunan mo? indication is yung pwede mo siya i-massage. Yung contraindication is yung hindi mo siya pwede i-massage. Okay. Pag sinabi nating indication, pwedeng i-massage yung client. Pag contraindication naman, Wala yung these are signal ko. conditions na hindi pwedeng masahiin yung client. Hindi Okay. Anything siya else? Yes. recommended. Yeah, not recommended. Anything else? Sige. Sige po. Salamat Christine. Si Mary Ellen, what have you learned yesterday? Yes po, what I have learned as a first time na sumali po dito sa LND training, yung na-discuss po natin kahapon, na-recall ko lang is ang massage is not just about mga specific, no? Parang ang massage kasi nagko-contribute siya into holistic health. Pinapabuti nito yung physical, mental, at pati na yung emotional health ng isang tao po. Yes. So napakaganda nung sinabi ni Ellen, no? So way beyond massage. Kaya nga yung in-emphasize natin dito, we have to broaden. We have to learn to broaden our mindset para para mag-grasp natin ng maigi, lalo na kung tayo mag-address ng concerns ng ating mga clients, no? So yun po yung mahalaga po doon. And gusto ko lang din banggitin po na isa sa mga elemento na inaasahan ng DOH mula sa inyo, mula sa ating lahat, yung tinatawag nilang KSA. Ano po yung KSA? Sino ang nakakaalam po? Ano pong ibig sabihin ng KSA? Ang sabi ng DOH,
Justin, go ahead. Knowledge, skills, and attitude po. Wow, perfect. Knowledge, skills, and attitude. So, pag sinabing knowledge, yung kaalaman natin patungkol sa pagmamasahe. So, kailangan ano natin, no? Sakop natin lahat ng mga bagay patungkol sa pagmamasahe. We know the nitty-gritty ng ginagawa natin, ng masahe na ginagawa natin. Pangalawa, yung letter S. Ano yung S? Yung skill. So ibig sabihin po noon, kailangan natin i-ano natin, no, i-maximize natin yung ating yung kahusayan natin, no? Kahusayan natin sa pagmamasahe. Kaya yun yung mahalaga doon na sabayan niyo ng hands-on, sabayan ninyo ng well, of course, sa pag-familiarize ng mga procedures na kailangan niyong gawin, at the same time, sabayan niyo ng learning ng panahon ng pagsasanay. Okay. So yun po yung inaasahan ng DOH sa atin. Kaya pagdating ng inyong oral practical exam, ipakita nyo sa DOH na kayo ay bihasa. No? Hindi po pwede po yung aanga-anga tayo dun sa harapan ng DOH. At yung pangatlo, napakaganda nung nabanggit ni Justin kanina, is the attitude. Bakit po attitude? Bakit po mahalaga sa DOH? Magkaroon tayo ng tamang pag-uugali. Tandaan po natin na kasama sa pag-aaral natin ay yung Code of Ethics ng pagmamasahe. No? Ibig sabihin po noon, may mga pamantayan tayo na nagmula sa kagawaran ng pangkalusugan na kailangan nating tuplin. Kailangan nating gawin. Ibig sabihin, iwasan natin na minsan kasi tayo may tendency tayo kung anong nasa isip natin, yun yung ginagawa natin. No? Hindi na natin iniisip kung ano yung implication. Hindi na natin iniisip kung ano yung repercussion. No? That's why very very strongly talagang lalo na sa amin ng mga training institutions, tinuturuan kami o pinapalalahanan kami ng DOH na i-instill namin sa mga estudyante ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang pag-uugali. Ayan po. Kaya ibibase po natin doon sa mga nakalipas na mga practical exam ng DOH. No? Pagka ang estudyante nag-perform and then nung na-correct siya, medyo nag-iba yung kanyang countenance, nag-iba yung kanyang yung pagmumukha niya. That already tantamounts to having a bad attitude. Kaya yun yung dahilan nung araw, yan yung reason nung araw kung bakit doon pa lang nagsisimula pa lang yung estudyante. In fact, sometimes hindi pa naka-perform ng 5 basic strokes, minamarka na ng X, no? Naka-X na yung papel ng estudyante. Why is that? Simply because of having a bad attitude. Ayun po. Kasi ang assumption ng DOH, kung sa exam pa lang, nagpapakita na tayo ng hindi magandang pag-uugali, how much more when we handle clients already? Ayan. No? Kasi once na kayo po ay LMT na, once na kayo po ay licensed massage therapist na po, no? Bit-bit nyo na po yung pangalan po ng DOH. Oo, kasi siyempre 'di ba, nandun na po yung logo ng DOH, andun na po yung pangalan po ng DOH. Kaya they cannot afford na mayroong mga taong magdadala ng pangalan ng DOH subalit nagpapakita ng masamang pag-uugali, no? So let's be careful about that. Kaya ulitin ko, salamat kay Justin, ang PSA is ibig sabihin po noon, knowledge, skills, and attitude. Hindi po pwede po isa lang yung isa po sa tatlong yaon ay missing, no? Dapat kumpleto po siya para tayo ay maging ganap at maging tayo ay maging epektibo na na frontliner ng kagawaran ng pangkalusugan. Okay? Sige po, one last comment o one last feedback tungkol sa kanyang natutunan kahapon. Sige po. Any volunteer? Ah, sige po. Isa lang po, isang very short comment lang po. Ano po natutunan niyo kahapon?
Okay. Good Sige, morning po, tawagin Sir ko Mer. sino to? Sige, go ahead. Sino yun? Good morning, sir. Oh, yes, Crystalline. Sige po, go ahead. Crystalline. Sir, kwan po, kung saan nanggaling yung, kung sino po yung father ng kwan ng massage, at Mm-mm. saka yung mga definition, Mm-mm. tapos yung mga pinagmulan. Parang sino ang nagkwan ng Swedish, Okay. kung So, kanino galing. And then mm-mm. kung sino po yung nag-introduce ng Petrasage, Eflorad, si Dr. Johan Messenger ba, sir? Miss Jer. Messenger. And then si Kwan po ang nagkwan ng massage, si Per Per Henrik Henry Ling. Ling. Opo. And then yung kung yung mga kwan po, kung paano yung evolution ng mga kwan, sir, massage. That's all. Nabanggit na po yung iba. Okay. Sige, salamat, Crystalline. So, yun yung yung tulad na banggit ni Crystalline na pag-usapan natin yung evolution ng massage, no? Mula dun sa unang-unang panahon, 3,000 taon ang nakalilipas hanggang sa kasalukuyan. Kaya po. Tsaka inalam din natin yung mga modern day na mga heroes na sina Per Henrik Ling tsaka si Dr. Johan Mesger kasi silang tumulong talaga na magkaroon ng katawagan at magkaroon ng sistema ng pagmamasahe. Ayan po. So maraming salamat. Kaya sa ating pagpapatuloy sa araw na to, ngayon naman ang pag-usapan natin ay ang patungkol sa ano yung physiological, psychological. Kahapon physiological, we talk about ano yung effect nung pagmamasahe natin sa iba't ibang organ systems sa katawan ng tao. At ngayon naman, pag-usapan natin yung psychological, yung tinatawag ng miscellaneous effect ng pagmamasahe. Ano-ano po sila? Okay? Ang definition po ng psychological or miscellaneous effects ay this refers to the impact that receiving a massage has on a person's mental and emotional well-being. Ibig sabihin po nun, yung epekto po ng pagmamasahe po natin doon po sa mental, sa kaisipan at sa pang-emotional na kalalagayan ng client. Ayun po. Sabi po rito, massage therapy does not only have physical benefits but it can also have significant psychological benefits. Ayan. Okay. Ano po yung mga halimbawa? So, ito po ay mga iilan sa mga halimbawa ng psychological effect ng ating pong pagmamasahe. It reduces fatigue and increases vigor. Yan. It increases vigor. So ibig sabihin po noon, actually parang similar din po ito doon sa ano no nung napag-usapan natin kahapon at ito naman po ay patungkol doon sa kung ano yung nararamdaman ng ating client, no yung kanyang kapaguran. At kabaliktaran din po noon, nagbibigay po siya ng kasiglahan. Okay? And next effect is next benefit ng pagmamasahe is yung improvement ng sleeping pattern. So nakakatulog na mahimbing, no? I still have to see a person na minasahe ng masarap na hindi nakakatulog ng mahimbing. So the next one is it reduces job-related and post-traumatic stress. So kung ang isang empleyado ay dumadaan sa mga iba't ibang stressful situation sa trabaho, pagka siya ay nakatanggap ng masarap na masahe, naiibsan yung ganong klaseng mga karamdaman. Naiibsan yung ganong klaseng mga stress-related na kanyang nararamdaman. Okay. Ang sumunod naman ay improvement ng kanyang mood, no? Kung ano yung kanyang nararamdaman sa kanyang sarili. Ayan. So, my favorite illustration is kapag yung tao ay, yun nga, dahil sa stress, nagmumukha siyang pasas, pero pagka hinaguran po ng masarap,
Inaplayan po ng napakasarap na ipluras, petrasach, ganun, nagiging ubas po siya. No? Nagbabago po yung kanyang countenance. And of course, kung siya naman ay dumadaan sa matinding galit, no? Kung siya ay nasa isang situation na talagang sobra yung kanyang kinikimkim na galit. So pagka nagkaroon po siya ng masahe, naiibsan din po siya, nababawasan. Okay? Ayan po. Yan, nabanggit na po natin yung self-esteem, yung kanyang pagpapahalaga niyang kanyang sarili. And then, nagkakaroon din siya ng ano po, nagkaroon po siya ng maayos na kaparaanan ng kanyang pag-express ng kanyang sarili. No? Yung kanyang communication skills. Gumaganda po. And what else? It improves the lifestyle habits, no? Yung kanyang karaniwang ginagawa patungkol sa araw-araw na routine ng buhay nag-i-improve po, no? Kasi masigla na po siya at aktibo po siyang kumikilos. Kaya yun po yung isa sa mga effect. And of course, I do not know why it's included here. Bakit nagkaroon ng physical well-being? Kasi it has something to do with the mindset, no? Itong panghuli, gusto ko itong ibigyan ng kaunting emphasis. Kasi maraming tao po, or hindi naman marami, may mga tao po na pagka hinawakan mo, yung parang naiilang sila, no? Ito yung tinatawag sa Ingles na touch aversion, no? May mga taong ganoon. Pero pagka sila'y nahahagod at sila'y namamasahe, unti-unti nababawasan, unti-unti naaalis. Although alam naman po natin na minsan or kalimitan ang dahilan ng pagkakaroon ng ganitong aversion, ika nga, no? Sensitivity to touch, it could be because of an experience in the past na hindi maganda, no? Na i-relate nila yung paghawak sa kanila napupunta sa hindi magandang sitwasyon. Pero yun nga po, tulad sinabi po natin, kapag naging regular po na yung client natin ay namamasahe, unti-unti, no? Unti-unti nawawala yung ganong klaseng aversion, yung touch aversion na sinasabi or touch sensitivity. Ayan po. Okay. At ang mga ilan din po sa mga effect ng masahe ay tumutulong po siya na magkaroon ng improvement ng academic ability ng isang tao. Okay? Bakit po? Kasi di ba napag-usapan natin na relax na po yung mindset, maayos na po yung kanyang pangangatawan physiologically, and then ito na po. Pagdating naman sa kanyang kakayang academic, naging ano na po siya, naging bumubuti po, no? Which is also related sa sumunod na effect, which is, sabi nga dito, increases mental alertness. So naging aktibo na siya, no? Naging responsive na siya kung ano yung mga nangyayari sa kanyang paligid. Okay? The last but not the least here, sabi nga dito ay it satisfies emotional needs. Ayan. Siguro i-qualify ko ng kaunti. Hindi lamang po emotional, kundi even the psychological need na sinasabi ng mga ibang mga experts na yung need for touch. Yan. Kasi po, ayon po sa mga pag-aaral, ang halos lahat po ng tao, normal na mga tao at that, ay nangangailangan po ng dampi. Nangangailangan po sila ng touch. Ewan ko lang kung napansin po ninyo yan, ano po? Lalo na po sa inyo, sa atin ng mga ina, sa mga nanay. Di po ba? Ang mga bata po na yung po nakakaranas po yung mga baby ng yung pagdidede ng kanilang nanay, no? At lagi silang kinakarga, lagi silang kinakanlong, is naging ano sila, no? Naging secured yung pakiramdam ng bata, no? So ganun din po, in the same token, kapag kami nasahay po yung tao, no? Nagkakaroon po siya ng connection. Yun po yun. Kaya it brings me to another benefit of massage, lalo na po sa part po natin na nagmamasahe. Kasi po, tayo na nagmamasahe, yun po na nagkakaroon po tayo ng connection sa ating pong client at in the same token, tayo din po ay nagkakaroon po, nami-meet din po yung ating need for touch. Ayan. Without us knowing it, na ibibigay po, nakukuha po natin
yung isang matinding pangailangan ng tao, which is touch. Ayun. Kaya napakadami. Tunay nga na napakadami ng mga benepisyo na ating matatamasa pag tayo ay nagmamasahe o tayo tumatanggap ng masahe sa ating katawan. Okay? So there you are. If you have any question, then I may answer those questions. Otherwise, we proceed to the next topic, which is about indications and contraindications for a while. Okay? Ayan po. Indications and contraindications. Yan. Tulad nung nabanggit natin kahapon, ang katawagan ng indication, ang definition ng indication is simply ito yung mga conditions na kung saan nire-recommend ng DOH, ng kagawan ng pangkalusugan, ang pagmamasahe. At ito naman po ang kanyang kabaliktaran naman po, yung mga situation, yung mga instances, yung mga conditions na kung saan ay hindi po nire-recommend ng DOH ang pagmamasahe. Ito po yung contraindications. Okay. So, sabi nga dito, massage is indicated in various situations and for a variety of reasons. So, iba-ibang dahilan, may mga situations na nire-recommend po siya at ang kanyang mga kadahilanan. Okay. So, bakit po masahe? Bakit po ginagawa yung masahe? So alam naman po natin na yung masahe po ay napakaganda pong kaparaanan upang magkaroon ng healthy lifestyle yung isang tao, no? And sabi nga po din dito, this is highly accessible, madali po nating matanggap, madali po nating ma-avail, and relatively affordable, no? Mas mura po siya kaysa kung ang isang tao ay magkasakit at kinakailangan niyang magpa-hospital. Kaya nga sabi nga po 'di ba na prevention is better than cure. Ayan. Ayan po. So, ayan. Ano po yung mga halimbawa na kung saan ay indicated ang pagmamasahe? Ayan. We have several cases na kung saan ay indicated po ang masahe. Number 1 is anxiety. Ano po yung anxiety? Ito yung pagkakaroon ng pakiramdam ng pagkakabahala, no? Ano ka, yung medyo hindi mo alam kung anong gagawin mo over a certain situation. Okay? So I think lahat naman tayo, wala namang exempted sa ganitong situation, di po ba? Kapag sabay-sabay po yung hinaharap nating mga problema at kung minsan naman po ay napapaligiran tayo ng mga ng mga toxic na mga tao, yun po, nagdudulot po siya ng anxiety. Yan. Kaya kapag ang isang tao ay dumadaan po sa ganitong kondisyon, sabi ng DOH, yan ang dapat bigyan ng pagmamasahe. Okay, the next one is depression. Okay. Siguro lahat naman tayo aware doon sa case ni Yusik Cabral. Di po ba? Alam Yes natin po. yung nangyari kay Yusik Cabral na prior to that incident na kung saan ay sabi ng iba ay siya po ay nag-suicide, no? Tumalon po doon sa bangin, doon sa Baguio, dumaan po siya sa matinding depression. Bakit po? Kasi alam naman po natin, di po, nasangkot po siya sa mga flood control projects na mga issue. Okay? So, dahil po doon kasi nung maalala po ninyo nung panahon po ng SONA, in-announce na ni Pangulong Marcos. Sabi niya, mahiya naman kayo. So ito'y patungkol doon sa mga tao na
ginamit po yung kanilang kapangyarihan upang pagsamantalahan yung kaban ng bayan. Kaya yun, nung na-expose po yun, nung nagsimula po yung Pangulong Marcos na ilantad po yun at that time, ayun na, nagsimula na yung mga investigations hanggang sa naungkat po. And it went to that stage na nagkaroon po siya ng matinding depression as shown by police reports na maraming natagpuan ng mga gamot doon sa kanyang bag, no? Yung parang antidepressants na mga gamot. So, she could have received the massage. Otherwise, kung nabigyan po siya ng masahe na napakasarap, probably, baka nagbago po yung kanyang isip. The next one is insomnia. Ano po yung insomnia? Yung hindi po pagkatulog. Okay? Linawin po natin. Ano po? Pag sinabing insomnia, wala po itong kinalaman doon sa mga iniwanan ng jowa na hindi nakatulog, hindi makakain ng ilang araw. Hindi po yon. Ang insomnia po ay umaabot po ng maraming buwan. In fact, maraming taon. No? Hindi lang po sa isang instance, hindi lang po dahil sa isang sitwasyon. Kung hindi po umabot po ng maraming taon na kung saan ay hindi makatulog na maayos yung tao. Pagka there are instance na in some cases, hindi talaga makatulog. Yung iba naman, makatulog po sila pero pagdating po ng mga ilang oras, nagigising po. O at pag nagising na, hindi na rin po makakatulog. Ibig sabihin po noon, hindi normal yung pagtulog ng tao. Kaya yun po. Ang masahe po ay isang perfect na kaparaanan upang maayos po, maibalik po sa normal ang pagtulog ng isang tao. Okay. Ang sumunod naman ay lumbago. No? Ito po yung pananakit sa babang bahagi ng likod. Ayan. So, nakakatulong po yan. Ano po? And yung myalgia naman ay pananakit ng mga kalamnan. Ayun. So, when we give a massage to a person suffering from this condition, natutulungan po silang mag-normalize po yung kanilang katawan. No? And from that condition, na-improve po, na-enhance po. Another one is the myofascial pain syndrome or the MPS. Ito yung lokal na pananakit ng kalamnan. Ayan. So kapag ang client ay may ganitong condition, mainam po bigyan natin ng masahe and then yun, unti-unti naiibsan po yung kanyang ganitong uri ng karamdaman. Okay. The next one is neuralgia. Okay? Neuro means ito may kinalaman sa nerve endings, no? Ito yung pakiramdam ng tusok-tusok, no? ng pananakit ng mga ugat, yung ganon. So, yan nakakatulong po yung ating masahe. Another instance is paralysis. Pag paralysis, ito po yung pagkalumpo, no? So, there are many reasons, there are several reasons kung bakit nagkakaroon po ng paralysis, and one of which is yung pag ang client po ay naatake po, no, ng sakit sa puso. So, minsan po nagkakaroon po ng half paralysis, no, yung isang katawan ay hindi po makakilos ng normal. So, yan po, pumapasok pong masahe po dyan at nakakatulong po na makapag-recover at mag-normalize po, maibalik sa normal yung kilos ng katawan. Okay, another one is yung sciatica. I do not know if you have experienced this. No? Minsan ang biruan ng ibang tao, ang sciatica daw ay sakit mayaman. Bakit po sakit mayaman? Anybody? Bakit sa tingin nyo sabi ng iba sakit mayaman daw po yung sciatica? Sakit po yan, Sir Benji. Ano, Doc? Sakit po yan. No? Ay, Oo. Kasi kailangan ng regular treatment yan. Kaya sakit mayaman yan. Bakit daw uli? Bakit sakit mayaman? Oo, kasi kailangan na alaga sa masahe yan. Saka may regular treatment. Kung hindi, talagang sakit. Oo. Kaya naaprubahan ako dyan na Sir Benji. Kaya ako merong PWD. Kasi ang sakit, oo. Pero, dahil nga medyo may alam naman tayo ng konti sa treatment, medyo, looking, pa rin ako, normal.
walang sakit. Ah, Parang. okay. So bakit nga ba uli, Doc? Bakit sakit mayaman yung sciatica? Kasi Dok, kasi Sir Benji, yan eh, nagastos ka time to time. Ako, weekly, meron akong alaga niya, naalagaan ko sa massage. Okay. Pero, Doc, ang isang reason kung bakit sakit mayaman daw, kasi yung wallet ng mga may sciatica makakapal. Kasi puno Ah, ng pera. So malamang, Doc, yung pera, yung wallet mo makapal. yun Kasi pala po yun. pagka nagda-drive daw yung Cards yung may pala. sciatica, naiipit yung sciatic nerve, Ay, no, yes, sa yes. sa sa puwet. Ayun. Most likely din, Sir Benji, yun din ang dahilan sa akin. Kaya ngayon ako, pag nag-wallet ako, sa harap ko na nilalagay. Oo. Oo. So hindi ka na mayaman. Ah, Hindi joke. Makapal ang wallet ni Doc Ferds. Oo. Okay. So ayan, biro lang po 'yan, ano po. Pero totoo po 'yun, kasi pagka ang sciatic nerve kasi naipit, no, 'yun yung cause po ng inflammation. Ang matindi po sa sciatica, pagka ano po, hindi ka makatulog, tama, Doc, no? Mga ilang gabi, hindi ka tama, tama kayo. Tama kayo, Sir makakakilos. Benji. Kaya ako, nag-set up ako ng gym sa bahay. Kaya ako Hmm. kailangan, bago ako matulog, 30 minutes walking talaga ako sa aking, tawag dito, ah, may machine ako eh. Doon ako Hmm. naglalakad. Yun, Mm. treadmill. Treadmill, opo. Kailangan meron akong enough exercise. Kung hindi, masakit, Sir Bench, hindi ka makakatulog talaga. Oo nga, oo nga. Mm. Kaya nga ako nagtaka, Doc, nung nagkaroon din po ako ng sciatica at one time. Sabi ko, hindi naman ako mayaman. Hindi, joke. Oo. Hindi, biro lang po yun. Kasi nga po, yun nga po, yung pag nagda-drive, lalo na kung ma-traffic, no? Tapos, ang tagal mong nakaupo, and then, yun, naiipit po yung nerves. So, ayan, congratulations, Doc. Ah, ikaw po may sciatica. Next. Pre and post-stress syndrome. Yan. Pagka ang tao po ay nasa isang situation na maaring dadanas siya ng sobrang stress sa kanyang buhay, or kararanas lang niya ng stress, kailangan niya po ng masahe. So yun po ay talagang iminumungkahi po ng DOH, no? Ay iminumungkahi po talaga po ng DOH po yan. Okay. So there you are. We're done with the indications. Ngayon naman po, tingnan naman po natin kung ano po yung contraindication. Okay. Sabi dito, contraindication for massage may vary depending on the individual and the specific health conditions. So marami pong mga iba-ibang mga condition na sabi nga po ng DOH, hindi pwedeng masahiin. I do not want to use the term bawal, pero ganun na rin po yun. Hindi pwedeng masahiin. Ano po yung mga conditions? Ito po yung mga halimbawa po ng situation, and this is very, very important for us to know. Yung infection, kapag ang client po natin ay meron pong infection, may kinalaman na po yan sa mga iba't ibang mga harmful na mga microorganisms. Kaya sabi ng DOH, kapag ang tao po ay may infection, wag mo masahiin. No? Wag mo masahiin po yan. Bakit po? Kasi definitely, kakalat po. No? Kakalat po yung microorganisms na dahilan ng pagkakaroon ng infection ng tao na yan o ng client na yan. Okay? Kaya lalo na po, no, kung alam naman po natin, di ba? One instance for this is yung later nasa baba pala, no, yung cancer. I remember one time, uh, meron po akong nabisita po na isang kliyente doon sa Children's Hospital. Yung bata po, batang-bata pa, siguro mga around, if I remember it right, mga around 7 or 8 years old. Batang-bata po siya, no? At meron po siyang cancer. Meron po siyang cancer. Ngayon, kahilingan po ng magulang na kasi iba yung kanyang nararamdaman. So, sinabihan po ako na kung pwede ko po masahiin po yung kanilang anak, yung batang yon. So, ako naman po ay dahil desire ko po na matulungan po siya at maibsan po yung kanyang nararamdaman, ginawa ko po 'yon.
Pero po, alam ko po na mayroon po siyang cancer. Kaya sa ganong situation, alam po natin, mag-iingat po tayo. Ano po? Kasi po, pagka tayo po ay nagmasahe po, lalo na po napakasarap po na full body massage, no? Tapos yung patient natin ay may cancer po siyang karamdaman, eh maari pong kumalat, no? Sabi po sa English, yung mag-metastasize po yung mga cancer cells, lalo po siyang dumami, lalo po siyang kumalat, no? Kaya sa ganang akin po, alam ko naman po nasa third stage na po yung cancer ng bata. At ang sabi po ng doktor, nagbibilang na lang po ng araw. Parang gano'n. So, parang yung design na lang natin na maibsan na naman yung kanyang nararamdaman. No? Magaan-magaan lang yung masahing ginawa ko. Kaya yung true enough, after a few days, namatay po yung bata. Okay? So, ito pong sabi ng DOH, kapag cancer patients, sa totoo lang, iwasan nating masayin. No? Lalo na kung nasa first stage pa lang siya. Pero pagka nandun na po siya sa final stage, medyo mahirap nang i-reverse yung situation. Kaya kung kailangan ng masahe, yung soothing massage na lang ibibigay po natin. No? Huwag mo nang diinan ng maigi. Anyway, ang sumunod naman po ay fever. Ayan, hindi po nire-recommend ng DOH. Although naririnig po natin, may mga kakilala po ako nung araw na manghihilot kapag alam nila may fever, yun po, no? Dinadala po dun sa manghihilot. Pero sa katunayan po, wala pong scientific basis na makakatulong po yung masahe upang maibsan po yung fever. Kasi babalik po tayo doon sa microorganisms na cause po ng lagnat, no? Mayroon po infection, kaya hindi po pwede po. Another one is various skin conditions. So yung mga condition na alam natin na highly infectious, yun, huwag nating masahin po yung ating client. Or kung siya ay dumadaan sa mga iba't ibang bago lang po, nagkaroon po siya ng injury, fractures, bali sa katawan, hindi po pwede po yun. No? So, ang bottom line ng lahat ng ito is kailangan po, mayroon po tayong what? Kung alam natin medical condition, may clearance po tayo coming from a physician. Coming from a doctor na nag-handle po ng client. No? Otherwise, malalagay po tayo sa alanganin. Yan po. Okay, so ang sumunod naman po ay yung katawagan ng patungkol sa contraindication kasi may dalawa po siyang uri ng contraindication. One is locally and the other one is absolutely or systematically. Okay? So ito po yung nakita po natin, di ba, nung una-una kanina, indicated for massage, ito naman contraindicated for massage, pero mayroon po siyang dalawang kategorya, which is the locally contraindicated and the other one is absolutely contraindicated. So na pong ibig sabihin po nun? Sa madalit sabi lang po, ito'y tandaan lang po natin. Kapag sinabi po na locally contraindicated, ang ibig sabihin po nun is yung area na affected, halimbawa, kaliwang bahagi ng kamay, kaliwa ko, ganon, ito yung mayroon pong, mayroon pong burn, mayroon pong sunog. Pag sinabing locally contraindicated, ito ang hindi mo pwedeng gagalawin, subalit pwede mo masahin sa kabilang bahagi ng katawan. Ayun po. So, ibig sabihin po nun, it's localized. No? Kapag infected o affected, pwede mong galawin o pwede mong masahin yung hindi affected. Now, ano naman po yung absolutely or systematically? Pag sinabing absolutely contraindicated, ibig sabihin po nun, systemic yung situation. Ibig sabihin po nun, yung infection po, kung meron mang infection is buong sistema ng katawan. Probably it goes through the blood vessels, no? Through the blood. So, yan po. Pag sinabi ng doktor na absolutely contraindicated or systematically contraindicated, that means no massage should be given to this particular client. Yan. An example is, tulad sinabi natin kanina, cancer patients. Ayun po. So, ingat po tayo doon, ha? Sabi nga ng iba, if you in doubt, attack. Pero sa ating case, if you in doubt, ask for clearance. Okay? Huwag kang umatake. Kailangan humingi ka muna ng clearance coming from the physician. No? Para and then pangalawa is gumawa ka ng waiver.
papirma mo dun sa client mo para safe ka. Kung ano man mangyari sa kanya, wala tayong sasagutin. Okay? O, yun po. So, ang sumunod naman po ay, ito yung halimbawa po ng tulad natin ng locally contraindicated abdominal diastasis. Ito po yung problema sa tiyan, no? Abnormal lumps. Ito yung di pangkaraniwang bukol. Acne vulgaris. I think mayroon tayong slide yan. Tingnan ko mamaya. Meron akong images on that. And Atlas foot, ito po yung buni or an-an. Ayan. So, yun lang. Pagka ito yung affected, then you could do massage, you could perform massage on other parts of the body. Okay. Kaya, masaya pa rin yung client. May masahe pa rin po siya. Okay. So, ayan. I think, yeah, like I said kanina, mayroon tayong image on the, tingnan natin na for a while. Ayan, tingnan natin po yung mga images, no? Pakita ko po sa inyo. Okay, there you are. Ayan po, ito po yung mga larawan po. Kaya ito yung tinatawag na diastasis, abdominal diastasis, no? Normally po ito po ay nagaganap or nangyayari po sa mga kababaihan. Okay, yung pagkakaroon ng abnormal na paghiwalay ng rectus massa. So that's within the stomach area. Another one is ito yung abnormal na mga bukol, abnormally raised skins. Okay, so yan po. Locally contraindicated. Acne vulgaris, taghiyawat, taghiyawat. Di ba dapat taghiyawat yan? Taghiyawat. Okay, mga pimples, Atlas foot, yan po. And then mga paltos, yan. Ito po yung mga halimbawa po ng locally contraindicated. Bruise, pasa, lapnos, ayan po. And bed sores, ayan. Lapnos sa sa balat, sa sugat sa balat. Kanino po nangyayari po 'yon? Normally po sa mga bedridden po na mga kababayan po natin. Okay? And isa. Ayan, very common disease that common skin condition that happens when the hair follicles becomes inflamed. Okay? Yan po. Pagbali sa buto. Locally contraindicated. Another thing, pigsa, herpes simplex. Actually, I do not know. But sometimes some people would say yung herpes simplex daw, kasi virus po yan, dapat systematically contraindicated. No? So I do not know why it's listed here. Ayan, pamamaga ng saan po? Ito po yung sa liig, sa local swelling, mga sugat, locally contraindicated, and pamamaga sa ugat, phlebitis, shingles, no, cholera. Viral infection causes painful, burning skin rash. Ayan, varicose veins. No, yung iba sa inyo may tanong kanina, what about kung may varicose veins ba? Pwedeng masahin yung client, no? Well, ako sa tingin ko, tulad ng nakita natin dito, whether or not, pero kung spider veins na sinasabi, talagang grabe yung ulbo nun, talagang hindi pwede po yun, no? So otherwise, yun nga, it falls under the
locally contraindicated. Ayan, kulugo. Kulugo. Again, virus po ito, no? So, I do not know how you look at this, pero hindi siya, maaari siyang systematically contraindicated. Pero ang iba naman, maraming taon na nagmamasay, maraming na na-encounter na kulugo, hindi naman nahahawa. So I think it all depends also on the resistance ng client, anong therapist dito sa mga ganitong condition. But definitely, kapag kulugo, ito ay virus at ang virus ay nakakahawa. Ito naman ang halimbawa ng contraindicated, absolutely contraindicated o systematically contraindicated. Ayan. Top on the list is atake sa puso. Kapag ang tao po ay nagkakaroon po ng cardiac arrest, hindi pwede. No? Bulutong tubig. Ayan. Absolutely contraindicated. Contact dermatitis, mapulang pantal. Ayan. So, ito yung may kinalaman doon sa anong tawag nun? Yung kanyang sistema ng kanyang katawan, no, ng dugo, at affected po yung balat, no, nakakahawa po siya. Lagnat, as we have mentioned kanina, hindi po siya absolutely contraindicated. Tigdas, tigdas hangin or German measles, ayan, hindi pwede din po. Yung PIO or gout, yan, ano po yan, no? Masakit po yan. At ito po sanhi ng mataas na level ng uric acid ng client natin. Ayan po, hindi po siya recommended. Sakit sa atay or hepatitis, hindi din pwede po. May kinalaman po sa inflammation ng liver at hypertension, pagtaas po ng dugo. Now, one indicator na ang tao po ay hypertensive, no? Lalo na kung lumalapit po sa atin at nagko-complain po siya ng pananakit ng liig. Ayan. Dapat ang unang papasok sa isip natin, potential ito na hypertensive. Potential ito na ang client ay mataas yung kanyang blood pressure. Kaya ingat-ingat po, no? Kahit nabigyan ka po ng 1,000, huwag kang pumayag unless pumirma siya ng waiver. Ayan, no? Pero kung talagang alam mo hypertensive siya at nung kinuna mo yung BP, na ginamitan mo ng BP apparatus at talagang na mataas, way beyond the normal level, wag mo na masahiin. Kawawa naman yung client. Mamaya, pinapirma mo ng waiver, yun na, alam mo naman na delikado yung situation niya, talagang matitigop yung client, no? Kaya ingat-ingat po. Okay? Yan. So what else? Yeah, our other infectious diseases, marami po dyan. Ano po? Halimbawa po yung TB, yan, tuberculosis, or other microorganisms or other infections caused by microorganisms. Ingat po tayo. O halimbawa po yung influenza or flu, hindi pwede. Ito po. Ang problema po ng kuto kasi, ng lice, hindi po natin nakikita. Lalo na po sa spa po natin, yung spa po natin ay, di ba, 10 candle lights, yung yung ilaw natin, yung illumination. Hindi mo talaga makikita yung kuto. Kaya yun po yung buwis buhay ng natin bilang mga massage therapist, no? Kasi lalo na kung gusto niya sa scalp, no, talagang sarapan mo talaga yung ganun, ha, talagang tagalan mo pa, yung ganun. O maya-maya kumapit na kung saan-saan yung mga lisa. Ayun. Yan, kaya sabi ng Diyos, hindi pwede. But the problem there is, hindi mo talaga, through naked eye, hindi mo agad ma-identify po yan. Tsaka, parang awkward naman na pagpasok ni client, ma'am, sandali po ma'am, ha, tingnan ko lang yung buhok ninyo kung mayroon po kayong kuto. Ang saya naman ng ganon, ano? Di nawalan ka ng client. Congrats. Oh. Yan, sakit sa atay, hindi rin pwede. Yan, pagka napansin natin, naninilaw yung kanyang mata. Naku, kapatid, mayroong sakit sa atay yan. Migraine. Ayan, hindi lang po ito normal na sakit ng ulo, no?
Hindi lang to normal na sakit ng ulo. Ito po yung tinatawag na severe throbbing pain. Yung pain na yan ay talagang matindi yung kanyang effect sa ating ulo, no? Mayroon pang sinasamahan po siya ng pulsing sensation, may tugtog, mayroon pang parang ganun. Okay, usually on one side of the brain. Ayan, so wag po natin bigyan po ng masahe. Pero nobody's stopping you to do just light massage na ganun lang, no? Pero yung talagang gamitan mo na with feelings yung pag-agod mo ng ganun, wag mo nang gawin, kapatid, no? Kasi po hindi po inaalaw na DOH. Okay, multiple sclerosis, sakit sa utak at gulugod. Ayan, yung MS, hindi din pwede po. Kaya lang po, karaniwang massage therapist, hindi naman natin po alam to, di ba? Hindi mo naman agad pagtingin mo lang, di ba? Alam ko naman kayo, ay magaling tayo sa profiling, di ba? Pag tinitingnan natin client, pwede to. Hindi pwede to. But there are times, lalo na kung MS, hindi mo alam eh. Malay mo kung ano talaga yung kanyang structure ng kanyang brain, kung ito ba ay defective or merong merong karamdaman. We wouldn't know. Kaya yan yung isa sa mga buwis buhay natin. Okay? Mga beke, yan, beke 1, beke 2, yung mga ganon. So, hindi rin siya pwede. Okay? Pneumonia, ayan, pulmonya, hindi pwede. Huwag nating masahin yung client natin who's going through this type of a condition. Lalo na kung alam natin na may pulmonya po yan. Okay, so there you are. Yan po ang kabuuan ng ating discussion po with regards to the una-una natin yung physiological and then the psychological effects, and then ito naman po yung sa contraindication naman po, we learned ano po yung mga locally contraindicated at ano naman po yung absolutely contraindicated. Again, as we have said, kapag ang client ay mayroong condition at halimbawa ay may sunog siya sa kaliwa, pwede mo siyang masahin sa ibang bahagi ng katawan. Yan po yung locally contraindicated. Now, pag sinabi po na ito po ang condition niya ay sinabi ng doktor, no? Absolutely contraindicated po yung client natin, ibig sabihin po noon, hindi po siya pwedeng masahiin, no? Kaya if you're in doubt, tulad sinabi natin kanina, kapag hindi ka sigurado, then you have to ask clearance coming from the physician, no? Kung sino yung doktor na may hawak ng client natin o ng patient natin. Okay? Para safe po tayo. At isa pong panangga po natin, kung sakali naman po, wala pong dinideclare yung client, at alam natin medyo something is amiss, something is, may pakiramdam ka, may hunch ka, may intuition ka, na may ibang condition ng client, na hindi niya dinideclare, then the best thing we gonna do para proteksyonan ang ating sarili is to let that client sign the waiver. Yan. So lagi kayo may dala-dala po kayong waiver form, no? Ang laman po ng waiver ay nagsasabi na kayo po naka-indicate na wala siyang ibang kondisyon na nakakapinsala sa katawan na kailangan na pag naminasa ay magdudulot ng ma-aggravate po yung kanyang condition. Okay? Ibig sabihin po noon, wala tayong sala. Okay. So, there you are. Do we have any clarification or question? Meron ba Sir kayong Benji, Yes, Doc. tungkol doon sa waiver, meron pa tayo diyang standard content or kanya-kanya na lang tayo ng lagay kung ano ang dapat ilagay doon according to the DOH? Wala naman pong pinalabas na standard form ang DOH, pero later if we go into the discussion natin sa practice of massage application, meron po tayong tatlong forms. The SOAP form, the massage therapy form, client intake form, SOAP form, tsaka yung post-massage form. Sa SOAP form, meron po may portion po sa ilalim po ng form na yon na waiver, no? Pero tingnan nyo lang later, no? We go into that later, tingnan nyo po kung pwede nyo po siyang gayahin, no? Pero wala pong hard and fast rule ang DOH with regards to the waiver. Okay. Opo. Okay. Thank you, Sir Benji. Salamat, Doc.
So anybody else? Sino po pong may mga tanong? Before we go, our time check is 12:53. Hindi po, sir. Yes, Mary Ann, go ahead. Yung about po sa fever, sir, may stage po ba doon yung bawal sila hilutin? Like, Well, yung mga ilang araw na po ba silang may lagnat o mga unang araw pa lang po ba? Yung ganun po? yes, that's a beautiful question, Mary Ann. Wala namang qualification, wala namang hindi naman binigyan ng DOH ng detalye yung regarding that. Pero ang kanilang statement is pagka may fever, huwag masahiin. No? Whether or not that's the first day, that's a few days, lalo na kung ilang araw na, dapat magpatingin na sa doktor. Yung ganun. So the best thing we gonna do is yung client na yan, magpatingin sa doktor. No? Huwag silang Okay umasa po. sa atin na mapapagaling natin sila. Ayun. Tsaka another thing, baka kung infection po yan, pwede tayong mahawa. Kaya the best thing is, huwag na lang masayin, kusapin na maayos yung client, sabihin natin na, ma'am, patingin po kayo sa doktor kasi sila pong mas nakakaalam. Okay. Okay po, sir. Thank you Yes. po. Thank you, Marianne. Okay. So, I can still take in one last question before we go. Sir, how about po sa excuse me. Yes, ma'am. Sir, how about sa mga babae, sir, na may menstruation, sir? Yung may means, pwede po ba i-massage? If you notice, Mga ilang silent days? si DOH, no? Silent sa mga PMS na yan. Premenstrual syndrome. Kaya lang po, sa aking 20 years na sa pagmamasahe, parang siya case-to-case basis. Kasi may mga client ako na, o may mga kakilala po ako, na yung client na may menstruation, mas gusto nilang minamasahe. No? I don't know. Sabi nila, naiibsan daw yung kanilang nararamdamang discomfort. So, but the others, ayaw nila. Bakit po? Kasi pag minasahe po sila na may menstruation, nagkakaroon po ng pantal-pantal sa balat. Yan po. So, sa akin po, ang tingin ko po, case-to-case basis. No, you just have to ask the client kung ano din yung kanyang preference. Opo. Okay. Thank you, sir. Opo. Pero ang tanungin is, for as long as they don't recommend or they don't offer themselves na masayin, knowing naman silang ganong condition, wag mo na lang siyang masayin. No? Okay. Oo. Thank Okay. you, So sir. kasi yung mga discomfort, hindi natin masabi mamaya tapos tayong sisihin. Kasi yung aking therapist, minasahe niya ako. Alam niya naman na may ako menstruation. Yung gano'n. Okay, thank you, Christine. Sige po. So, to recap, ating napag-aralan today, yung mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin, no? Kapag ang client po natin ay mayroon pong mga as prescribed by the Department of Health, hindi indicated po yung mga conditions, pwede nating gawa na masahe po yan, pero pagka ito po ay contraindicated, then we better be careful na magbigay ng masahe sa kanila kasi po maaari pong mag-complicate yung kanilang situation, yung kanilang condition at tayo po ang sisihin at the end of the day. Ayun po. Kaya kailangan nag-iisip-isip tayo, ha. Kailangan natin pinoprocess. Huwag lang tayo masyado nag-iisip doon sa ating kikitain. Tingnan din natin na maigi yung welfare ng client natin at the same time yung atin din pong sitwasyon na malagay po sa alanganin. Lalo na tigit kung kayo ay ganap na licensed massage therapist. Okay. So, having said that, maraming salamat and see you again tomorrow. Tomorrow, you'll have your first quiz. I'll be giving you, nakailang session tayo. I might be giving you 20 to 30 questions tomorrow. No? So, based doon sa ating mga napag-usapan. Okay? So, I will 12 to 1. Okay, we may have a few minutes of discussion tomorrow, and then after that I will leave you to answer your questions doon sa inyong quiz. Okay ba 'yon?
Okay, Yes, sir. 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 Okay. Sige po. Maraming salamat. Arigato. God bless and see you tomorrow. Tomorrow is Thank you, Friday. sir. Bye for Thank now. you. Thank you po, sir. Salamat po. God bless po. Arigato. Oh. God bless. Thank Thank you, you po. sir.